Hello, magandang hapon once again mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong kupal at tarantadong presidenteng Bongbong Marcos na to, kung ano ang pinaggagawa ngayon, no? Sa halip na tugunan ang kakulangan ngayon sa presyo o sa kakulangan ng supply ng langis sa pagtaas ng presyo, sumipa kaagad kahit nasa inventory pa yung mga oil companies na yan na kanyang mga kaibigang mga elitistang mga oligarko, ginahasa nila ngayon ang mga Pilipino. Tinatarantado nito nila kasama ito, kasabwat to eh. So ngayon, ang sinasabi pa nito, ayan, nagiging traffic enforcer ang putang ina. Can you imagine? Hindi ko nakita si Pinoy dati, si Gloria, Tatay Digong na naging ganito noon. Kaipal. Sinakyan na lahat para lang makakuha siya ng kunting tawag dito, attention or yung tao hindi magagalit sa kanya. Walang nagawa ang taong ito. Ginawa na mo, nagiging DTI secretary na siya, nag-i-inspection siya ng mga bodega. O ngayon, ano to, traffic, kung, ayun, nagsasalita doon sa sa isang speech na iwan ko kung saan iyon. Kasi pinupuri yung mga guro dahil masisipag at maliban sa pagtuturo, sila daw yung gumagawa ng mga tunilada pa yatang pansit o kung anong ginagawa ito. Ay, Diyos. At ito pa yung sinasabi ng kanyang isa pang diputang Chucky Claire na to na kanyang PCO secretary, undersecretary. Dahil walang ikagarantiya ngayon si Bongbong Marcos sa mga tao, hindi niya alam kung sa baha nga, kamot, ulo pa siya na anong gagawin natin. Tapos pagdating dito na naman, sa crisis ng langis, ang sabi ni Bongbong Marcos last week sa kanyang mga statement ay wala na daw siyang magagawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ngayon. Kaya babantayan na lang daw niya. So ito yung kanyang mga ginagawa, nag-iikot. Wala siyang concrete guarantee sa mga Pilipino na gagawin niya ang lahat para lang po maibsan ang paghihirap ng mga Pilipino ngayon dahil tataas ang presyo ng kuryente. Nananawagan na nga si Bongbong Marcos na magpatay ng ilaw. Samantalang sila doon sa Malacanang, bongkesios. Panay doon pa party, inom, concert. Pero mga Pilipino, anong sabi? Magtipid kayo. Wala munang ilaw, patayin ilang oras lang. Imbis na magtrabaho ang putang inang ito, kung ano-ano ang mga ginagawa. So ngayon, kasi binuksan daw nito yung Cavitex, no? Yan ang C5 link segment. Ito. Basahin natin. Marcos Jr. Binuksan ang Cavitex C5 link segment 3B. Formal nang binuksan. Ito, yan nga na. Ng TV nitong Marso 30, isang mahalagang proyekto na inaasahang magpapabilis ng biyahe at magpapagaan ng trapiko sa pagitan ng Parañaque at Taguig. Gagaan naman talaga ngayon dahil wala na marami ngayong sasakyan na tumatakbo dyan sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila at saka sa mga areas na to. Dahil nga sa mahal ng langis ngayon ng petrolyo, naglalakad ng mga tao. Kaya wala na pong traffic nyo. Diyos ko po. So, ayon pa dito kay Bobong Marcos na to, 2 kilometro. Ang connector daw road na ito at direktang nag-uugnay sa Cavitex at C5, isang critical na ruta para sa mga motorista mula sa Southern Metro Manila. So ito yung mga ginagawa niya. Photo op. Ayan. Ito lang naman ang bukod tanging niya kanyang maiiwang legacy na ikinakatakot niya na baka daw hindi may pagpatuloy ng susunod na presidente. Wala naman siyang legacy ang nagawa. Maliban sa pagnanakaw, mali-malitang pera. Kung ano-ano pa, droga, lumaganap.
krimen sa Pilipinas. Unlimited. Ito, kahit baha hindi alam solusyonan. Ayan. Tapos ngayon ang sasabihin, itong diputa na 'to, diputang Claire Castro, ang bukod tanging maigarantiya lang daw, maibigay na garantiya ni Bongbong Marcos sa taong bayan ay ang kanyang presensya. Abay putang ina, hindi natin kailangan ng presensya ni Bongbong Marcos. Ang gusto natin magtrabaho siya. Yung trabaho na utusan niya lahat ng kanyang mga sekretary, do something urgent, very urgent para ay hindi magagalit ang mga Pilipino dahil mahirap na nga, ninanakawan na nga natin, pinapahirapan ka. Dapat nga na yun yung sasabihin ni Bongbong Marcos noon eh. Hindi yung kung saan siyang nag-iikot-ikot. Hindi yan trabaho ng presidente. Nagtalaga ka pa ng mga sekretaris mo dyan sa DTI, sa Department of Education, dyan sa Agriculture, o dito nagiging traffic enforcer pa ang puta. Nagiging ano bang tawag dito? Sa LTO. Kinuha mo na lahat ang kanilang mga trabaho niyo. Para saan pa? Alisin mo na sila dyan at ikaw na lahat ang magtrabaho diyan para maibsan naman yung mahihirap na taxpayers na nagbabayad sa mga diputa mong sekretaris na yan na hindi mo naman papagtrabahuin dahil ano mo na kinuha mo na lahat ang kanilang mga trabaho. Nakakaano na to. Nakakabuisit ang putang inang ito eh. Kung ano-ano na lang ang mga kadramahang ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon para ilihis ang issue ng flood control projects na yan na mula 2022 up to now ay 1.3 trillion pesos ang kanilang nakulimbat. According doon sa 18 Marines na yun, may 805 billion pesos na mga nakamalita, nakasakay pa sa mga van, nakasakay pa sa chopper, nag-deliver doon kay Martin Romualdez, nag-deliver kay Bongbong Marcos sa Malacanang, meron doon sa kanyang anak na sila piso is weak because the dollar is high. Si Sandro Marcos. O ano, yung naka-chopper na yan ng mga mali-malitang perang dinideliver. Pilit nilang nililihis ang issue. Kung ano-anong mga kadramahan ang kanilang mga ginagawa, kung ano-anong kaputahan, kababuyan, kahayupan ang ginagawa ng putang inang Bongbong Marcos na to. Magtrabaho ka, Bongbong Marcos, utusan mo ang iyong mga gabinete na gawin nilang maayos ang kanilang trabaho dahil sinasahuran namin silang taxpayers. Ikaw din, sinasahuran ka namin. Kaya ka nagpapili, tumakbo ka bilang presidente para magtrabaho ka, magsilbi ka sa mga Pilipino. Hindi mo sinabi na tatakbo akong presidente para ipakilala ko sa buong mundo na, hoy, hito kami, mga Marcos, pagkatapos ng more than 3 decades na kami ay yung tatay ko na nakalagay sa Guinness World Book of Record na number 1 corrupt na presidente sa buong mundo at hindi to ako presidente ako ngayon ng dahil kay kay Sara Duterte. Wala eh. Walang matinong ginagawa si Bongbong Marcos kundi mag-ikot-ikot. Kasi sinabi nga ni BP Sara doon sa kanyang interview na wala talaga, hindi nagagaya ni Tatay Digong dati na every weekend nagre-report ang kanyang lahat ng mga gabinete niya sa iba't ibang mga departamento ng gobyerno na nagtatrabaho. Ito yung kanilang nagawa at nire-report na sa presidente. Wala ngayon kay Bongbong Marcos. Bahala kang magtrabaho dyan. O tingnan mo yung kanyang Department of Education, tawag dito, Energy. Once a week lang nagtatrabaho. Na-booking yun doon sa Senate hearing lang ni Senator Marcolita. Kaya walang matinong ginagawa ngayon ang Department of Energy sa Pilipinas dahil wala ding matinong ginawa, walang matinong utos itong kanilang hindi matino at bangag na kanilang Pangulo.